Narito ang Balitang Pinoy TV. Magandang araw sa atin lahat mga kababayan. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no? So, may mga pag-uusapan tayo patungkol po dito sa mga nangyari nga sa Marcos at Duterte. Sabi ng mga iilan, mga vloggers ng kabila, no, ng mga tanso vloggers, itong mga Dilawista vloggers, away raw ito ng mga Duterte at Marcos. At sabi pa nga nila, yung mga Duterte raw, yung mga nagpapagulo dito sa usaping politiko sa Pilipinas. Ang mga Duterte raw ang mga nagpapagulo sa ating bayan ngayon sa Pilipinas, nagpapagulo sa administrasyon ni Marcos. Yan ang mga script ng mga Dilawista na mga vloggers. Ngunit, itong vlog na ito, ngayong araw na ito, i-explain ko sa inyo bakit walang kinalaman ang mga Duterte dito sa usaping politika dito sa administrasyon ni Marcos. Walang kinalaman ang mga Duterte dyan. Okay? Yan ang ating pag-uusapan. Kasi ang script nila panggulo itong mga Duterte raw. So syempre ako, iniisip ko yan talaga bang itong mga Duterte ay panggulo lamang sa administrasyon ni Marcos? So yan, gusto ko sa aking mga audience ngayon, papatunayan ko sa inyo na walang kinalaman ang mga Duterte dito. Okay? Papatunayan ko yan sa inyo. Kasi yung unang topic natin na pag-uusapan, patungkol po ito kay Basti Duterte. Ano ba ang ginawa nila kay Basti Duterte? Ano ba ang ginawa ni Basti Duterte na triggers them na may planong isuspinde si Duterte, si Basti Duterte. Okay? Yan ang unang topic natin, si Basti Duterte. Gaano kahalaga itong nangyari ngayon kay Basti Duterte? Sa plano nilang ipapakulong, ipasuspinde si Basti Duterte, may kahalagahan po ito sa ating mamamayang Pilipino. Okay? Paliwanag natin yan mamaya. Pangalawa nating pag-uusapan ay ito ngang mga panggigipit ng administrasyon, hindi naman laban sa mga Duterte kundi sa taong bayan. Ito yung answer sa mga questions ngayon. Okay? Mamaya, i-play ko yung video na yan at i-explain natin. Yan, pag-uusapan natin yan. Pero bago ang lahat, bago natin ito pag-uusapan, help me po na i-like at i-share itong ating live, itong ating video para kakalat ito sa taong bayan. Okay? So, sabay-sabay tayong mag-like and share sa ating YouTube at Facebook. Ready? Like and share na po. 1, 2, 3, go! Ayan, thank you very much. And also guys, paki-subscribe, paki-follow para lagi kayong updated sa mga balita na kagaya nito. Ma-notify yung inyong mga cellphones kung meron tayong breaking news. Okay? Sabay-sabay nating i-follow at i-subscribe Facebook at YouTube. 1, 2, 3, go! Okay, naka-follow and subscribe na ba lahat? Okay, so, simulan na natin ang ating pag-uusapan. Okay? Simulan natin itong vlog na ito. Patungkol po dito kay Basti Duterte. Kahapon at nung isang araw, kumakalat ang mga issues, yung mga vloggers at mga kay Attorney Harry Roque patungkol po dito sa plano nilang gawin ni Basti. Na di umano, siguro ngayong Lunes, isususpende na nila si Basti Duterte. At may narinig pa tayong plano pa nilang ipakulong. Ngayon, ano ba ang ginawa ni Basti Duterte? The other month ago, no, I think 2 to 3 months ago, kung matatandaan natin, si Basti Duterte po ay nagdeklara ng pagsugpo dito sa bawal na gamot. Okay? Bakbakan against dito sa mga illegal na drogas. Siyempre, ginawa yon ni Basti Duterte para sa kanyang syudad ng Davao. Kung ikaw ba namang matino na mayor na gusto mo malinis ang inyong syudad, malinis ang inyong city, at ikaw ay isang mayor, that means to say, responsable ka po sa taong bayan na nakatira lahat dyan sa Municipality of Davao. Ako, sa tingin ko, kay Basti Duterte, ginawa lang niya ang tama na pagiging protektor sa taong bayan. Yung pagdeklara ni Basti Duterte, hindi po nagugustuhan ng administrasyong Marcos. Okay, naalala natin yon, di ba? Ngayon naman, na itong si Basti Duterte na yung random testing ng kanyang mga nagtatrabaho dyan sa munisipyo, merong ang daming mga nag-positive.
Okay? Ang daming mga nag-positive, ginawa niya yon para alam niya kung ano ang status ng kanyang mga nagtatrabaho sa kanya. Kasi hindi maganda na ikaw, mayor ka, puprotektahan mo ang taong bayan, pero mismong nagtrabaho sa inyo ay gumagamit pala. So, dalawang puntos yun. Yung ginawa ni Basti Duterte, tama yun. Tama yun. Dahil, alam naman nating illegal talaga yung paggamit na yan. Okay? So, yun ang ginawa ni Basti. Ngayon, bakit sa administrasyong ito, kay PBBM, itong Marcos na ito, bakit nagmukhang si Basti pa ang may kasalanan? Yung mayor na matino, yung mayor na nasa puso ang kanyang trabaho, nagmamatinong nagtatrabaho para protektahan ang taong bayan against this mga, alam naman natin kung ano yung magiging epekto nitong bawal na gamot na ito kung ito ay kakalat sa inyong syudad. Maraming maging krimen na di ba? Alam natin yan lahat. Alam natin yan lahat kung ano ang magiging epekto, kawawa ang taong bayan, nasusyutay yung mga nasusyutay yung mga inosenteng tao. Alam natin yan kung ano ang pwedeng mangyari. Basti Duterte was just doing his job. Pero bakit ngayon siya pa ang may kasalanan? Siya pa ang ginigipit. Kaya hindi ko na maiintindihan itong gobyernong ito. Yung taong mayor na matino na nagtatrabaho, yun pa ang gusto nilang isuspinde, gusto nilang imbestigahan. Hindi ko na maintindihan. At heto pa, bakit di umano at binabalita ito kahit na sa mainstream media, bakit tinatanggalan o tinatanggal o inilipat ang mga maraming pulis at kahit nga mga heads dyan sa Davao? Anong purpose ng administrasyon na ito? Nagtatanong po ang taong bayan. Actually, yung mga taong bayan dyan sa Davao natatakot na. They only have the Dutertes to protect them there. Pero anong ginagawa ng gobyerno? Yun na nga lang yung makaprotekta sa kanila eh. Bakit sa lahat-lahat ang Davao ang ginigipit? Itong mayor na ito, matino. Yan ang confusing. Yan ang hindi maiintindihan ng taong bayan. Bakit ganyan? Bakit yung taong gustong magbago ang takbo ng kanyang syudad, yun pa ang ikinukwestiyon? Di ba? So, anong ibig sabihin nito? Alam mo, sa mundong itong bansang Pilipinas, dalawa lang yan. There are two types of politician. Yung politician na magserbisyo ka sa bayan at yung politician na ang iniisip lang ang kanyang political career. Mahirap nang humanap ng isang politician, mahirap nang maghanap tayo ng politician na kagaya nitong mga taong to. Kasi most of the politician, but not all, walang ibang iniisip kundi ang kanilang political career. How will I... Yung iba nga dyan, nagpapakitang tao, nagbuti-butihan. Gusto nila, yung image nila in public will be mabait-bait, bait-baitan, kunwari, tutulong-tulong. Yan ang mga typical politicians. Bait-baitan sa labas, pero deep inside, sa loob pala, nang kukupit na, nangungurap na. Bihira ka na lang makakita ng isang politician na isinasapuso ang kanilang ginagawa sa pagtulong ng taong bayan. Tingnan nyo. Kumakalat sa social media ang picture ni Basti Duterte noong nag-volunteer siya doon sa Yolanda, sa Tacloban. Tumutulong doon. Naghukay ng mga syutay na tao na nabiktima ng bagyo. Kawawang-kawawa si Basti doon. May nakita pang ang picture doon na nagpahinga siya kasi sobrang hirap na sa pagtulong doon. Umiinom ng soft drinks at tinapay. Kawawa. And remember, hindi yun Davao. Hindi yun mga tauhan niya. Nangyari yun that was Pinoy's time. Administrasyon ni Pinoy.
Tumutulong itong taong ito. At hindi pa siya hindi pa siya politician at that time. Anak lang siya ni Duterte. Sumama lang siya doon, tumutulong. Yung attire ni Basti doon pang bumbero kasi tumutulong nga, emergency. Sa pagtulong nila doon sa Tacloban, wala silang makuha doon na pera. Wala silang makuha doon na, ibubuto ko tong si Basti dahil tumutulong. Wala siyang makuha doon. Pero kusang tumulong. So ito yung mga tao na bihira nyo lang makita na ang pagtulong nila sa taong bayan, walang kapalit. Serbisyo publiko. Servant to the Filipino people. Ngayon, nauunawaan ng taong bayan ang kanyang ginawa sa Davao. Heartily yan, Mr. President Bongbong Marcos. Heartily yung ginawa ni Basti Duterte na iparandom test niya ang kanyang mga tauhan niya doon. Naniniguro lang itong si Basti Duterte na lahat na sa matinong isip ang kanyang mga tauhan. Kasi siya yung nagdeklara ng war on drugs, tapos yung mga tauhan niya, lulong rin pala. Tapos, hindi ko maintindihan, siya pa yung ginigipit ninyo? Ano ba kayo? Saan na ba sa katinuang isip itong gobyernong ito? Yung taong mabuti, matino, yun pa ang inyong ginigipit? Nakakahiya naman kayo. Di ba? So bakit ganito? Ito, unang-una, ang mga Marcos, ang administrasyon ng ito, gusto pa rin nilang hawakan itong bansang Pilipinas in the next 3 years, 2028. So syempre, as early as now, okay, ito yung analysis natin ha, na real talk. As early as now, tinatrabaho na nila ang mga Duterte. Kaya pagdating ng 2028 election, sila pa rin ang mananalo. Buong akala ninyo, kayo pa rin ang mananalo. Na hindi nyo maiintindihan, as early as now, itong si Bongbong Marcos, may 3 years pa ito. Hindi nyo naiintindihan, mga Marcos, na na-realize ng taong bayan, ang diferensya ng Marcos at Duterte. It's a big difference. Nakukumpara nila gaano kayo ka irresponsable, gaano kayo ka walang puso sa taong bayan. Alam nyo, hindi pa rin nakarecover ang taong bayan sa mga ginagawa ng Pangulong Duterte. Many to mention, hindi pa rin makarecover ang taong bayan dyan. Okay? Kaya, ngayon maraming salamat Josephine Andres. Kaya, ngayon pa lang, si Basti Duterte, planong isuspinde, kino-question na nila. Si VP Sara, yung mga dilawista, gusto na nilang ipa-resign. Si VP Sara bilang DepEd Secretary dahil takot sila dito na ito yung papalit kay PBBM. Yung si Alvarez, sinuspinde na nila ngayon. Kino-question rin yung mga sinasabi ni Alvarez. Sino pa ba? Yung nangyari kay Kibuloy, alam naman nila na si Kibuloy ay tumutulong dito sa mga isinisigaw ng mga Duterte, ginigipit rin nila. Okay? Pero I don't wanna talk about it kasi si Kibuloy ngayon ay has to face na sa mga kaso niya. Okay? So lahat yon, connected yon lahat sa away ng panggigipit nila sa mga Duterte. Okay, many. Yung mga mayors na nag-cooperate doon sa Maisog, kino-question na sila. Di ko nga maintindihan ngayong administrasyon na ito Banat sila ng banat ng sariling mga government officials. Ito na nga mga kabalita. Ano na ang masasabi nyo patungkol sa balitang ito? Please comment down below mga kabalita. Pag-usapan natin yan sa comment section. At kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, baka naman